May mensahe po kayo sa mga congressman na boboto about dun sa impeachment ni VP Sara Duterte? Susugan lang natin yung ating sinasabi na panawagan sa lahat ng mga kongresista na boboto sa impeachment. Unang-una, basahin ng maayos ang mga complaints at tingnan ng maayos ang mga ebidensya at lalong-lalo na yung ibibigay ni VP Sara na kanyang mga counter affidavit at kanyang mga ebidensya as well. And higit sa lahat, tanungin ng mga kongresista ang kanilang mga constituents. You are there in Congress as a representative of the people, no, sa inyong mga distrito at sa inyong mga party list. Bago kayo bumoto, siguraduhin niyo po na natanong ninyo ang inyong mga constituents kung ano ang gusto nila, kung i-impeach ba nila si VP Sara o hindi. You are not there as a person, you are there as the representative of the people. Kaya ako ay nagbibigay ng aking pagsaludo kay Congressman Dale Corbera na nagsabi na kung ano ang kanyang boto nung nakaraang taon, ganun pa rin daw po ang kanyang boto sa darating na impeachment proceeding dahil tinanong na niya ang kanyang mga constituents doon sa Agusan del Norte at ang sabi ng kanyang mga constituents, ayaw nila na ma-impeach si VP Sara. So likewise, ito yung panawagan natin sa mga kongresista na bago sila bumoto, tanungin po nila ang taong bayan because there were 32 million who voted for VP Sara in the 2022 elections at sigurado ako na yung mga bumoto sa kanya ay ayaw na ma-impeach ang ating Vice President. Isa na lang, ma'am. Ma'am, para ho sa'yo bilang Pilipino, asan ba yung gusto mo pag-usapan natin or ng sambayan ng Pilipino? Yung impeachment ni VP Sara or yung trilyon na nakawan at kasabay ng paglabas ng 13 out 18 na Marines unit na ho na ito? Napakarami ng problema sa Pilipinas at ang problema natin ay nagbubugso mula sa korupsyon. Mayaman po ang Pilipinas, napaka-blessed natin, ang dami ng yaman na ibinigay ng Diyos sa atin. Nakikita natin ang paghihirap ng ating bayan, ang paghihirap ng ating pamahalaan ay hindi bunsod dahil sa kakulangan ng pera o sa kakulangan ng resources. Ang paghihirap ng Pilipinas ay bunsod sa korupsyon na nangyayari sa atin. So instead of the impeachment being the priority of the congressmen and legislators and lalong-lalo na ng administrasyon ni Bongbong Marcos, unahin, sulbahin kung paano natin mahabol yung mga nagnakaw ng mali-malitang pera at dinala sa kung saan-saang bansa ang mga pera na ito. Maraming mga Pilipino natin, kababayan natin ngayon nangangailangan ng tulong sa Middle East. Kailangan ma-repatriate sila, magkaroon ng konkretong plano ang ating pamahalaan kung paano sila mailigtas. Isa na rito, kahapon ay nanawagan si Mayor Baste Duterte. Sabi ko nga, di ba, parang siya pa yung presidente ng Pilipinas dahil wala yung kaba ng puso. Tumingin at i-assess ano ang sitwasyon at nakita niya na kaalyado ng bansang Iran at ng iba pang Middle East countries ang China. Nanawagan siya sa China na tulungan ang mga OFW na papauwi dito sa Pilipinas. Alam nyo, sa nakaamba na pagtaas ng presyo ng langis, pagtaas ng presyo ng mga bilihin dahil sa nangyayari sa Middle East, ito ang dapat na tinututukan ng ating mga mambabatas at ng ating pamahalaan, hindi ang impeachment ni VP Sara Duterte. Pero dahil takot na takot sila sa uri ng leadership na meron ang Duterte family, hindi lamang ito si Tatay Digong, kundi ang buong pamilya ng Duterte na na-train sa kanilang tatay. At ang sabi nga natin, we are all Duterte clones. Tama ba? Kayo ay clone ng Duterte, ako ay clone ng Duterte dahil ang gusto natin ay tamang serbisyo sa mamamayang Pilipino, yung abot kamay ang serbisyo, hindi yung tulug-tulugan na leadership, kundi isang mulat na pagkamakabayan, isang mulat na dilat ang mata, hindi dahil sa droga, kundi dilat ang mata para makita ang pangangailangan ng taong bayan. Thank you, ma'am. Pero salamat. Kasi ang mga tao hindi nabubusala ng salapi. And kaya nga maganda itong nangyayaring proseso ito, no? Hindi ko sinasabing
how would you call this, isang tabi, no? Pero this had to happen kasi lumalabas ngayon, yung talino ng mga Pilipino na hindi lang tayo tatanggap kung ano ang sabihin ng mga politiko. Noong sinabi nila, during that impeachment hearing, about yung kay VP Sara na nag-deposit daw sa SM Lanang noong 2011, di ba? Sa bangko doon. Mismong mga netizens na ang dumidepensa. Paano nagka-SM Lanang noong 2011? 2012 lang yung binuksan. Alam mo, laging So, ayun ang punto, ang punto natin dito na pinapakita rin sa atin ni VP, she does not have to be there kasi part yan ng obligasyon ng mga nagreklamo. Kayo maglabas ng ebidensya. Ngayon, pag nilabas ninyo at kasinungalingan yan, yari kayo sa taong bayan. Alam mo, attorney, Lalabas at lalabas because attorney, kaya maganda pa rin na we have the right of free speech, Huwag lang syempre na kinikitil yung talagang mga... pero ngayon pag malakas nagsalita ka ng against at saka negative, bukas may kaso ka. Meron nga tayong guest, nagsalita, ayun, may kaso na, buong pamilya. Kaya nga sabi ko, magtira sila, wag nila tayo ikondena, ikaw tsaka ako, para lahat ng guest pwede nating madalaw sa kulungan. Get ready, mainit na pagkain. At ang nakakalungkot, part of them is our colleagues before. Nakakala natin, matibay ang ating paninindigan na iisa lang ang ating pananiniwala ang paninindigan para sa tao, para sa bayan at para sa Diyos. Nakita na ba, mga kababayan, nakita nyo na ba si BP? Lahat ng tao siguro nagmamahal sa kanya, they understand. Nakita nyo na ba si BP how simple? Pamilya niya, how simple? Ang medyo ano lang naman dyan, si Kitty, dahil model talaga yan. Bata pa, nagtatrabaho. Kasi, walang ganon. Napakasimpleng lang tao. Bumababa sa baba, pinakababa, kumakain, nakakamay, nakachinelas. Kaya na lang sabayan ng masang Pilipino. Tapos sasabihin pa, mga bobo daw tayo. Tayo nakikidids. Sabi ko, I'm proud. Pero pag sinabihan tayo ng bobo, okay lang. Kung ang bobo ba ay pangunawa at paninindigan sa tama, bobo tayo. Kung yun ang tingin at pananaw nila sa salitang bobo. But, for sure, we will accept and absorb everything for the love sa country. But we will not tolerate them na magtagumpay habang buhay because yung Diyos hindi papayag yan. Maniwala kayo sa akin. I can see the panoramic view of what will happen. Kasi nakita naman yun, nag-umpisa tayo dito. Today, ika-22 na nating episode. Actually, 26 to Ewan ko ba 22 nakalagay Pero okay lang po. Sa 22 na yan, nagmahal na araw pa yan, nagpasko pa yan, kaya nabawasan. But we're still together with our stand and fight for our country. Pero attorney, sa totoo lang, yung mga nangyayaring mga pera, may bago ngayon, laundering na, matindi na. Parang, siguro player sila ng ping-pong, tsaka pickleball. Kasi ang galing nila magpabalik-balik ng bola. Pero yung tao, hinihilo na ganun. Saan pupunta yung bola? Balik natin ulit. Flood control. Ano? Sa tingin nyo? Flood control lang inumpisahan yan. Palalalain yan. Kagat lang ng lamok. Kinalkal, ginawang gangrene. Bakit? Para yung inaasahan nilang mawala na sa isip ng tao, manawa, mapagod, hindi na makialam. But please, mga kababayan, magkaisa tayo this time. We are not hindi tayo nananawagang magkagulo. Just like Tatay Digong, kaya pinabayaan niya. Alam mo ba, yun nangyari kay Tatay Digong, I think talaga, ang galing niya. Kasi sabi, sinacrifice niya yung sarili niya, ngayon naglalabasan yung totoo. Oo. Pero again, kasi nga maganda yung mensahe niya, find your purpose. Kasi siya, ginawa na niya yung in fact, nagsakripisyo na nga siya ng buhay niya doon, hindi ba? The one thing na pinakaayaw niya is foreign dominance. Lalong-lalo na to, physical, sa kanya. How much more, yung dapat nating gampanan para ipatuloy yung kanyang legasiya. At isa pa, ang nakikita ko dito,
Alam niya yung mangyayari. Again, for your information, ladies and gentlemen, just like BP Sara, the father, the former President Duterte, is also a lawyer. So alam niya from day one, pagpasok pa lang niya, may violate na kaagad. Nakakakala ng tao, ano siya, walang niyang tao, makasalanan. Yung iba. Pero ngayon, habang lumalabas na yung katotohanan, lumalakad ang panahon, yung iba, ay, ganun pala. Oo nga. Bakit? May example ka last episode natin eh. May isang presidente from what country? President ba siya or somebody that very popular na ginawan din ng INC ng ganon pero pinabalik. Can you please para sa understanding nila what happened that Ano lang yung isang wanted ng ICC. Yung isang wanted ng Yes, ICC please. na nahuli sa Italy, no? Pero pagkatapos ma-serve yung warrant of arrest, pinakawalan siya ng Italian government. Ano ang dahilan? Kasi sabi daw ng Ministry of Justice nila or yung equivalent ng DOJ natin, hindi ho makatarungan na siya ay ikulong, arestuhin doon mismo at i-turn over sa ICC. Bakit? Number one, kasi daw po hindi dumaan sa korte ng Italia yung warrant of arrest na yon galing check sa yan, ICC. Check. Ganun. Sige. Pangalawa, hindi daw siya sasabihin mo, Oh. sasabihin ko sa iyo. Sige. Oh. Hindi dumaan sa korte. sa korte para ng ma-determine Italia. ng Italia. Italian siya, di ba? Oo. Oh, check. Pero ano Number yan, one. ha? Kay Duterte, hindi Tiga rin ano dumaan. siya, tiga Middle East yung hinahanap, tiga Libya. Pero dahil nanonood siya ng soccer sa Italy, Doon doon siya hinuli. Pero pinakawalan nga siya ng Italian government. At sinabi nga na, number one, sabi nung pinaka-DOJ nila, hindi yan dumaan sa aming korte para masuri kung authentic ba yan, yung warrant of arrest na yan. Pangalawa, hindi yan nakatranslate sa Italian language. Oo. Okay. Inapila pa rin yan, pati yung Court of Appeals sa Italy. Inuphold yung DOJ nila. O, pagtapos ng 3 araw, lipad. Pero At ito pa yun, pero ito after 3 days pinabalik. Tama? Binalik na doon sa bansa niya. Pero yung bansa niya is a member of ICC. Yung Italy. Yung Italy. Italy is a member. Oo. Is a member. So, ngayon, ang sabi ng ICC, oy, Italy, magpaliwanag ka dito sa mga miyembro namin, ba't ka nang ginawa mo? But, kung susuriin mo, ganun din naman talaga yung hinahanap natin, hindi ba? Yun. Dumaan ba yung Oo. warrant ng ICC sa ating mga korte? Kaya nga sabi ko mga kababayan, libre ang magtanong. Kasi pag hindi tayo nagtanong, akala natin yung hindi totoo. Tapos, if yung mga ganyang pangyayari nagawa nila sa isang taong popular, may pwesto, may autoridad, how much more tayong mga simpleng mamamayang Pilipino, it will happen to us 100 times. I guess yung doon yung point doon na pinakita ni Pierre RD is kung consistent bang ina-apply ng ICC ang kanilang rules. In the same manner, consistent bang ina-apply ng ating House of Representatives itong mga ginagawa nilang pagdinig, lalo na galing tayo doon sa naging impeachment proceedings ng yumaong Justice Renato Corona. Who, by the way, is, we are commemorating yung death anniversary niya today. No? Sana po, yun yung mga pangaral na binigay sa atin ni Tatay Digong, maging mapagmatsyag, maging mulat, at huwag matakot na tawagin ang atensyon ng mga nasa gobyerno kung mali na ang kanilang mga ginagawa. Nasa tingin natin, Kapeni, insofar as we're concerned, tila hindi na tama ang ginawa ng Justice Committee ngayon. Lalong-lalo na yung mga naging pagtawag nila doon. Pati doon, pinaka-importante sa akin na tingin kong kamalian ay nung pinatawag nila ang BIR at pinaproduce yung tax returns ni VP Sara. Alam mo, ang importante lang naman sa ating mga kababayan ngayon, marinig yung katotohanan at malaman nila at maintindihan yung tama pong proseso. Wala naman problema kahit magsalita yung mga kinatawan ng House to show yung talagang real score ng mga nangyayari sa mga bawat nakakasuhan.
Pero hindi naman dapat dumating sa punto na parang iginapos mo, walang kalaban-laban, tapos winibisikan mo ng paulit-ulit ng tubig kasama yung mga kung ano-anong gamit na makikita mo. Parang gano'n na naging dating. Pero ano kasi ka, Penny, hindi ba, number one, sinabi nila sufficient informed na yung complaints. Sinabi nila, ibig sabihin, so verified yung reklamong yan. Yung kung sino man yung nagreklamo, humalap yan sa notaryo publiko para patotohanan na sila talaga ang gumawa ng reklamo at gumawa ng salaysay. Pangalawa, sinabi nila sufficient in substance. Kung baga, bawat aligasyon doon ay sufisyente na at may tamang bigat para sabihin na meron na siyang probable cause, no, doon sa mga pinaparatang kay VP. Tapos sinabi pa nila may sufficiency in grounds. Kumbaga completos recados na. So ito nangyayaring clarificatory hearing, kung pwede na namang hindi na to, sa totoo lang ituloy dapat diniretso na nila sa plenaryo. Kung talagang yung mga sponsors nitong yung nag-sponsor nitong reklamo ay talagang naniniwala na merong sufisyenteng ebidensya. Pero tila lumawak yung mga katanungan para maglakap ng dagdag na ebidensya. At yun po, no, yung mga nakikita nating nangyari, lalong-lalo na nung nakaraang hearing. Alam mo, sa totoo lang, mga kasama, yung mga nandirito, no, gusto kong kunin po yung opinion ninyo. Kasi napansin ko kanina while waiting for yung ating yung opening, nakita ko po na kayo po ay nakamonitor sa live po. So, I want to ask you, ano po ba, bakit kayo laging nakatutok bilang simpleng tao? Bakit nyo tinututukan ito? Not just for the content, no? Not just for the content. And at the same time, ang tanong ko, bakit kayo nakatutok din sa amin? Ano ba ang talagang adikain ninyo? Anyone? Yes, ma'am? Yung sa akin po, kasi kaya kami, nakatutok dito o nakatutok sa amin na naka-live sa mga nag-a-update. Para meron po kami isasagot, just in case na lang po kami sa meron kami i-relat kung sa mga hindi naman natin sinasabing kumakalaban. Yung mga nakikita natin, lalo na nasa kalsada kami, may mga situation kasi na harando kami sa rally, meron biglang papasok na hindi naman talaga natin sumusuporta sa mga Duterte. So yun yung tinatawag po namin. Kaya meron kami na isasagot sa kanila. Yun po yung sa akin. Siguro, no, hindi naman ako, thank you very much for being yung ganyang laging may malasakit, no. Ang gusto ko lamang pong malaman, ma'am, sa lahat, na, yes, I know that para may masagot kayo, pero to yourself, bakit niya ginagawa to? Yes. Ginagawa ko to para sa bayan. At para makita ko na ang nangyayari ngayon, pinapalaga na ang hindi tama, panlilinggang. So, nakakatakot dahil Vice President, pangalawang Pangulo na siya ng bansa. Ganun lang nilang yurakan ng pagkatao. Paano kami nasalaylayan? Isang titik na lang? So, ang katotohanan po dapat po mailabas at mayahan sa lahat ng mga mamayan ng bansa. Dahil bilang Pilipino, kami pong hiyang-hiyang nasa pinagagawa nila dahil alam namin kung ano ang tama. So, yun po kami gumagawa din ng sarili namin magagampanan bilang mamamayan ng bayan. Kasi idolo namin si Tatay Digong at nagawa na niya ang parte niya bilang Pilipino at kami din gagawin din namin kung ano ang maitulong namin para sa bayan. Yun po. Maraming salamat, ate. Kuya, meron po kayong tamaas po kayo ng kamay kanina. Panahon po kasi ni Tatay Digong, bago pa lang, matagal na yung napatunayan na yung serbisyo niya sa tao nasa puso. So doon pa lang po, bago siya umupo, kami po ay nagsimulang magmalasakit din. Doon lang namin nakita yung kaya pala nating baguhin.
kahit sa anong paraan, kahit konti lang. Magpaligaya ka ng isang tao araw-araw. Magandang halimbawa na po yun. Salamat po, Kuya. Alam niyo, kanina nabanggit po ni Attorney Yvette na isa sa nilatag nila at pinag-usapan po sa House, yung pong constitutional process, kung ito ba ay parte. At yung i-determine nila yung mga probable cause para po sa impeachment. Pero, sabi niya, importante rin tatandaan na habang hinahanap natin yung accountability, dapat daw po hindi natin nalalampasan yung due process at yung pong mga legal safeguards kasi doon daw po nakasalala yung mga kredibilidad ng buong proseso. Kasi yung proseso nila, marami po silang binanggit at sinamang mga iba't ibang mga departamento ng gobyerno at yun po yung kanilang ginawang witness. Binabalangkas nila lahat at dumating sa puntong pati yung usapin ng pagiging pribado ay talagang gusto nilang hindi na sundin. Pero ang sinabi ngayon, narinig ko nga, ulitin ko Yvette, sinabi dito, bakit, di ba, ang role ng AMLAC ay protektahan ang depositor, hindi pagtakpan. Bakit ganun yung terminong ginagamit, no? Pero, attorney, you can sit down, Kuya. Thank you very much. Attorney, gusto ko sagutin mo to because coming from you, no, yung credibility is very important sa atin mga manonood at mga kasama. Attorney, kung may involvement na ukol sa Anti-Money Laundering Council, Bureau of Internal Revenue, hindi ba ibig sabihin may mabigat silang ebidensya? Hindi kaagad mo masasabi no na meron na kaagad mabigat na ebidensya. Kailangan talagang suruin. Usual yun no, nadinig natin, di ba, nung sa hearing. Sinasabi ng suspicious transactions ay mapapaloob sa mga dapat imbestigahan ng Anti-Money Laundering Council. So, suspicious transactions, hahanapan mo pa yan ng masusing ebidensya. Doon sa nangyari sa House Committee hearing, isang araw lang naman sila nag-testify, correct? Tapos, ang daming transaksyon. Kayo ba, pag kayo pinaratangan ng ganyan, ibig sabihin ba, guilty na kayo? Hindi. Masusi. Hindi yan basta't nag-clarificatory hearing ka na, ano na yan? Meron ng mabigat na ebidensya. No! From the word of clarification. No, Clarification. Exactly. But Ika-clarify muna. The thing is, yung isang araw na yun, at hindi lang naman na siya yung resource person o yung tiga-AMLAC, masasabi mo na ba na dun sa mga pinaparatang kay VP, bawat transaksyon na yun, may ebidensya na ng guilt? Suspicious pa nga lang Grabe. hindi mo kung sa korte nga, hindi ba? Hindi naman kaagad-agad mahuhusgahan ka na guilt na yan, na may na yan, na ginawa mo na yan. Kaya, to me, hindi ho yan indication ng guilt. Bagkos, mas dapat nga pairalin yung masusing pag-iimbestiga bago nila husgahan kung may probable cause. Ito, probable cause pa lang, hindi ba? Yung sa dami ng, in fact, nagkakagulo na nga sila doon pa lang sa issue ng anong ibig sabihin ng transactions, correct? Pinalalabas nila billion transaction. Pero ang dami na rin nag-explain, hindi ibig sabihin billion ng transaction, yan din yung halaga ng pera mo. At yun, kung yan, hindi rin yan ang ibig sabihin na dapat yan ang lalabas sa salin mo. Kasi nga transactions, and we thank, no? Kahit wala na siya dito, we thank the sacrifice of Justice Corona for bringing this out. Hindi ba si Heidi Mendoza ang nag-testify? Ang daming transaction niya ni Renato Corona. Milyon-milyon. Pero hindi yan makikita sa kanyang salin. O hindi ba kinonvict siya ng Senado? That is the parallelism that's happening right now. Kaya, yung mga nabanggit mo ka, Penny, dahil nga meron ng naimbitahan na yung AMLAC, naimbitahan na yung BIR, tila may indikasyon na ng guilt, hindi po talaga. No? Hindi ho talaga po pwedeng ganon.
Ay nako, sa totoo lang pakinggan natin, ulit-ulitin natin sa ating mga kasamahan. No? Sabi ni attorney, ang AMLAC daw identifies, for example, ang AMLAC kasi tama sila is to protect yung mga, kung anong meron yung depositor. Yun, to protect. Pero ang masakit doon, sinabihan nila kanina, sa live nila, sa anong tawag doon? Investigate. Yung clarificatory hearing nila. Oh. Nakalagay doon, yung word na hindi ko matanggap talaga, na parang hindi pumoprotekta. Bakit sila, they have the free will or freedom to say anything without reservation? Kasi po may parliamentary immunity sila. Kaya No, they can malakas ang loob. say whatever they want as long as nandun sila sa sa house. Tama po 'yun, Kapeni. Kaya malakas ang loob nila and kaya nga importante na pinipili ninyo kung sino ang mga representante ninyo, lalo-lalo na po na nakikita nyo kung paano sila gampanan. Paano nila gampanan ang kanilang papel diyan sa mga sinasabing komite. Pero they cannot, hindi ba sila pwedeng makondena as very abusive sa kanilang autoridad? Kasi alam niyo, sa totoo lang, isang masakit, balikan ninyo, mag-YouTube kayo, balikan ninyo yung istorya ni Justice Corona. Justice Corona. Tapos na namatay na siya, doon nalaman, wala pala siyang kasalanan. Yun na masakit. Tapos yung ginagawa nilang talagang pinagtutulong-tulungan, pag nakita mo sila sa television, kala mo totoong-totoo. Di ba? Yung pa lang yata kanina, di ba, Kapeni, yung opening statement ni Congresswoman Luis Tro, no? Sinamarize niya, no, lahat ng mga sinabing nabunyag dun sa nakaraang hearing. Pati na rin pinupuri niya na finally daw na vindicate si dating Senador Trillanes kasi 10 taon na daw niya, no, gustong ilabas ang katotohanan. Pero nung nag-hearing kay Senator Trillanes, tinanong, saan galing niya? Yung mga yung mga sinasabi mong mga bank transaction, sabi niya, binigay lang mo sa akin ito. 10 years mong tinutugis ang mga Duterte hanggang ngayon, second-hand information pa rin ang produce ni Senator Trillanes, and yet, kinikilingan na kaagad. Kinikilala at pinakikinggan nila at pilit nilang ipinamumuka sa taong bayan na itong katotohanan. Kaya sa lahat ng ating mga kababayan, kahit napapanood nyo, binibigyan ng oras at ginagastusan ng ating pong gobyerno na nanggagaling sa ating pong mga binabayad na tax, yung kanilang mga ginagawa. Hindi ko po sila hinuhusgahan. Kasi kahit hindi nyo na po gawin nyo, makikita nyo po yung diferensya. At hindi po ito talaga balanse. So I believe that what's happening to our country now is a big example of, bending the law. Bending the law talaga, no? Dahil mabanggit ko nga dyan, Kapeni, nung inimbita yung sa BIR, no? Yung mga BIR representatives at pinaproduce pa yung di umano'y mga tax returns ni VP Sara, no? Ito ay nakalagay sa isang container at sinelyuhan ng mabuti. Masasabi mong bending the law kasi pinuduce nila yung subpoena para ipatawag yung mga dokumentong yon. Pero mamaya, tatalakayin natin kung bakit sa punto ko, illegal yung nangyaring yon. Yes, attorney, thank you very much. Talagang, alam mo, kasuspe-suspecha talaga yung mga nangyayari sa ating bansa. Kasi parang yung mga pinaasahan natin na maglalatag ng katotohanan at para luminaw yung mga issues punto por punto na magbibigay sa atin talaga ng sapat na impormasyon. Nagbe-bend ng law. Medyo, alam mo, tuwing nagkakaroon ng rally dyan sa Supreme Court, tinitignan ko yung statue ng Supreme Court na may timbangan. Lady Justice. Yeah, talagang tinitingnan ko. Gumaganong-ganon ako. Parang medyo mabigat na sa may bandang kaliwa. Nakaganon yun. Kaya alam mo, sometimes pagka nagpunta tayo doon, di ba minsan may isang pagtitipon that we need to show our support. Check niyo po. I-check nyo. Ngayon kung pantay yun, sabihin nyo, pantay pa naman, bakit ganyan ang nangyayari sa atin? Di ba? Alam nyo,
ang AMLAC ay dapat na momoprotekta. Tama. Pero yung salita nila, ay, palakpakan din natin. Ito na po ang ating pong panauhin. At syempre, naputol na ang ating usapan. Papakilala kita, Ferdy. Oh, nabisa ko. Naunahan ko kayo. Alam nyo, today, we're waiting kasi galing siya, alam nyo na kung saan nang galing. Mainit na usapin ngayon ang mga pagdinig sa House of Representatives Justice Committee. Mga kababayan, lalo na po sa usap